Hello po sa mga OFW sa buong mundo. Welcome po sa Market Gap Hunter. Ako po si John Genesis, entrepreneur at import-export operator. Marami sa atin ang curious paano ba talaga gumagana ang import at export. So, lalo na sa small business level. Kaya ngayon, explain ko sa inyo ang simpleng paraan. Well, disclaimer lamang po, hindi pa po tayo expert or professional sa larangang ito, pero ang impormasyon po na i-share ko sa inyo ay base sa aking experience at trabaho dito sa Middle East. Alright, so umpisahan natin sa word na importing. So, in our case, since our business is here in UAE, so for example, kukuha kami ng produkto or goods mula sa ibang bansa at dadalhin namin sa kung asan man bansa naroroon kami. Halimbawa, electronics from China, dadalhin namin dito sa UAE. Or raw materials from India, dadalhin namin dito sa UAE. So, bakit nga ba may mga ganitong importing businesses na nag-exist? Unang-una sa lahat, sinusolusyonan natin yung problema na yung product availability is hindi available locally. Paano ba yun? Paano ko ba sasabihin yun? Basta yun, tinutulungan namin yung mga small businesses na maging available yung product na wala locally. So, yun yun. Pangalawa, mas mura nilang makukuha yung produkto sa kung saan man. Halimbawa, ganito kasi yun eh. For example, sa Pilipinas, ang Pilipinas ay mayaman sa produkto ng coconut. Yan. So, since ang Pilipinas ay nakakapagtanim ng coconut, so madali na lang masosource out yan. So, mas cheaper din kasi nga naturally na pwede natin palakihin yung coconut doon sa ganung lugar. Versus naman sa kung palalakihin natin yung coconut dito sa UAE is magiging costly. So kailangan natin ng maraming fertilizer. Yung lupa dito is hindi naman talaga naturally na katulad dun sa Pilipinas. So yung mga ganung bagay. So kaya mas murang mag-source out sa labas ng bansa. So yun ay example lamang. Okay? At marami pang iba na kung bakit mas magandang mag-import ng mga goods versus na i-source out dito. Though hindi naman lahat yun applicable sa lahat ng produkto. Maraming mga bagay-bagay. Alright, so next ay yung sinasabi nating exporting. So, sa madaling salita, ang exporting ay kabaliktaran lang ng importing. So, for example, for example lang, so mayaman, tulad nga ng example ko kanina is mayaman tayo sa coconut. Okay? Coconut products. Okay, so kung ako halimbawa nasa Pilipinas at gusto kong i-export yung coconut sa ibang bansa, yun ang gagawin natin. Kukuha tayo ng supplier, i-make sure natin na export ready yan, at ilalabas natin ngayon. Hahanap tayo ng buyer sa ibang bansa bago natin siya i-export. Okay? So, ganun. Ano nga ba yung importansya ng exporting? So, exporting ay tinutulungan naman niya yung mga businesses to grow and to access foreign markets. So, yun naman ang kanyang tulong dun sa mga local businesses. So, yun na nga po mga kabayan. Ngayon, alam na natin ang basic meaning ng importing at exporting. So, well, it might sound complicated, but these are the backbone of global trade. Kung walang import, yung mga products like gadgets or kung ano mang goods yan na ginagamit sa businesses or araw-araw nating pamumuhay, hindi siya available. Hindi natin siya magagamit, hindi natin siya ma-access locally or hindi siya madaling ma-access kasi nga walang nag-import. Okay, so kung wala namang export, ang mga small businesses naman ay hindi naman sinabing hindi lalago, pero mami-miss out niya yung access ng international foreign markets. So sayang naman, malaki ka ng negosyo dyan sa lugar na yan,
bakit ayaw mo pang i-access yung foreign markets? So, kung ikaw ay negosyong malaki na, okay, alam naman natin yung mga malalaking negosyo na dyan sa atin sa Pilipinas, they have the power to do it by themselves. Pero kung yung mga negosyo ng mga mid-size lang or small size lang, you can have a power too by using an export-import businesses. So, sa panahon ngayon, marami ng paraan. Wala nang imposible. Ayun na nga po, after nating malaman kung ano ba yung importing at exporting, so I think it's time na din para malaman naman kung ano yung kanilang basic flow. Okay? So, ang unang-una po dyan ay maghahanap ng supplier at saka ng buyer. Pagkatapos nating mahanap yung supplier and buyer, it's time to negotiate for price and terms. So, after that na agreed both sides kung ano ba yung price and terms, and then it's time naman para mag-arrange tayo ng shipping at saka ng logistics. Okay? Ano ba yung mga bagay-bagay o magdadala ng produkto natin, and then kung saan paglalagyan. Okay? Pang-apat, okay? Yan na yung kiklearing natin yung customs. So, para makapasok or makalabas yung ating produkto legally. So, yan ay may customs sa lugar na pinanggalingan at meron ding customs sa lugar na pagpupuntahan. So, dalawa po yun. At yung huling proseso, yan na yung selling at saka manage the capital. So, dapat planado. Take note lamang na yung unang proseso, hindi ka pwedeng basta mag-i-export or mag-i-import ka ng product pero wala kang buyer. Okay? So, ganun ang import-export. Kasi it's a lot of risky kung gagawin mo yun na dadali mo si produkto and then pagdating sa port, dun ka mag-uumpisa magbenta. Okay, so another topic po yan kung medyo mahaba pong video na yan. Ito pong basic flow na sinabi ko is basic lang talaga. Yung bawat steps po niyan ay may kalakip na mga legalities, steps inside the steps. Yun po, ang import at export business naman po talaga, yan po ay compliance heavy, legalities heavy. So, yan po ay matagal din na proseso. Hindi po yan katulad ng mga normal na negosyo na bibilhin mo yung produkto or magmamanufacture ka ng produkto and then pagkatapos nun, benta dito, benta doon. Hindi po ganun yan. Kung tutusin, yung timeline mo ng pag-negotiate sa mga supplier at buyer is it will take you somehow, bigyan ko lang kayo ng konting glimpse, it will take sometimes a months, okay? And then sasamahan pa ng pagta-transport nung product na mostly alam naman natin lahat yan na 1.5 months, sometimes 2 months, okay? Mabilis na yung 1 month or less than 1, mabilis na yon. At yung kung sinasabi na dyan meron namang 15 days lang, yun po yung air freight po na sinasabi. Well, marami pa pong dapat nating i-cover sa video na ito, pero just to give you a heads up lang or clearer information about import and exporting, so stick po muna tayo sa basic information. So, yun po ang basic flow ng import and export. So, kung meron po kayong mga questions or hindi malinaw yung aking explain, comment nyo lang po sa baba. At pwede naman pong ulitin natin tong video na to para po sa mas maliwanag pa na explanation. Okay, so ayun na nga po, no? So, alam ko sa mga small importers na mga kabayan natin dyan sa ibang bansa, kahit simpleng process, may stress points sa custom clearance, shipping delays, or capital rotation. So, curious ako, saan kayo kadalasang nahihirapan? Comment nyo sa baba para mapagkwentuhan tayo. May mapagkwentuhan tayo. Okay.
Okay, marami pong salamat kung natapos yung video na 'to. So sa next vlog po natin, marami pa tayong pag-usapan tungkol din sa import at exporting na 'yan. Baka puwede nating pag-usapan ay yung pinaka-stressful na custom clearance sa next vlog natin. Kaya stay tuned lang kayo, dito sa ating Market Gap Hunter. Marami pong salamat. Bye. God bless you.